Magandang araw po sa inyong lahat, ha? Kamusta po kayo? Ay, ako'y nasa gitna ng lipat bahay, kaya kita nyo, bakante na itong aking lalabasan na bahay. At ang sabi lang ng aking bagong landlord, dami palang gamit ni Spooks. Akala niya siguro, wala akong maraming gamit. Paano daw hindi ako maraming gamit? Ang mga Pilipino, ang babait, no? Lahat inaasikaso ko. Ang dami kong coat, ang dami kong mga kaldero. Ayan, hindi ko na alam kung saan lalagay, no? So anyway, ang plano ko baka magbalik ako ng ilang mga gamit dahil sayang naman, no? Alam niyo ba, nung umalis ako ng Dahig, dahil akala ko makakauwi na ako ng maaga, 4 na boxes ang pinauwi ko, mga gamit ko lang sa Dahig. Ngayon, nung naglipat na ako, meron na akong 3 balikbayan box, 3 suitcases, yung mga suitcases ni tatay nasa akin pa. Hindi ko nga alam po anong gagawin ko doon sa mga suitcases na yan, no? Ang plano ko, pag bumalik ako sa Dahig, babalik ko nga at ibibigay ko sa pagkakatiwalaan dahil kapag makauwi si Tatay Digong, hahanapin niya yung mga suitcases niya. Nasa akin pa rin wala naman ako mapagbilingan doon sa Hague, no? So anyway, hahanap tayo ng mapagbibilinan at umaasa pa rin tayo makakauwi si Tatay Digong at magagamit niya yung mga suitcase na dala-dala niya nung siya ay nagpunta rito sa Dahig. Kinidnap siya rito sa Dahig. Pero ngayon, ang pag-usapan natin, sinuka na talaga ng Pilipino ang bangag. O, di ba? Anong sabi ng Pulse Asia? Pulse Asia po ang pinagkakatiwalaan ko sa lahat ng mga survey firms. Hindi talaga nababayaran niya. Ano ang sinukat? Ang sinukat ay unang-una, approval. Ano ang approval ni Bangag? Ang approval niya ay 36% lamang. Ang kanyang disapproval ay 45. Mantakin nyo naman yan. Ibig sabihin, negative siya pagdating sa approval. Ikumpara nyo naman yan kay Inday Sara. Ang kanyang approval ay 55. Di ba? Tapos ang trust approve, ang rating ni Inday Sara 54. Ulitin natin, baka mamali ang basa ko. Si Bangag 36% ang approval, 45% ang disapproval. Mas maraming nagdi-disapprove. Magkano ba 'yon? 36 less 45. Ano 'yon? Negative JR paki 36 less 45. While his trust rating stands at 35 at saka 44 ang distrust. So, negative 9 ang approval rating ni Bangag at ang kanyang trust rating ay 35 less 44 is, again, negative 35 less 44. Ilan yon? Alam mo naman. 9 pa rin. Negative 9 din ang kanyang trust rating. Bakit hindi natin sasabihin sinusuka na siya? Ang trust at ang approval rating, negative 9. Wala na nagtitiwala sa'yo. Wala nang naniniwala sa'yo. Kumpara naman natin kay BP Sara. Ang BP Sara niya, 55% approval, 54% trust. Karamihan ng Pilipino, dahil 55 and 54, more than half, nagtitiwala at nag-a-approve pa rin kay Inday Sara Duterte. Ano ibig sabihin yan? Na negative na ang iyong approval at negative at trust rating. Wala ka ng karapatang mamuno, Bangag. Wala na nagtitiwala sa'yo. Wala na natutuwa sa'yo. Sinusuka ka na. At kayong mga dilawan at pinklawan na nakikipagsabwatan kay Bangag, kainsuka talaga kayo. Dahil negative approval, negative trust rating ang Bangag, nakikipagsabwatan pa kayo, nakikipag-alyansa pa kayo, kayo ang kainsuka, ang Bangag ay suka. Malinaw ba yan? Bakit naman hindi magiging negative ang trust at approval ni Bangag? Unang-una, alam na naman natin, sinabi na ni Senator Amy, ni Manang Amy, nakita natin sa pulburonic video, pulburonic addict. Ano ba naman yan? Yung mga addict, pinapadala sa rehab at kung talagang hopeless, kinukulong. Siya, presidente. Alam mo talaga, ang hindi ko lang talaga maintindihan ito kay Manang Amy,
magsasalita rin naman pala siya na adik ang kapatid niya at alam na niya na yan ang problema na dati-dati pa. Bakit pa kasi tinambal, ginawang tambalan ang unit team? Sabi niya, akala niya, sabi daw, hindi na raw siya nagdodroga. Ako hindi ako naniniwala doon. Tingin ko may duda pa rin siya. Pero nonetheless, talagang pinayagan niya yung tambalan. Well, anyway, nakalipas na yan. Anyway, talaga namang isinapubliko na ni Manang Aimee na bangag yung ating presidente. Kaya nga negative ang approval at ang trust rating. Bukod pa dyan, pagod sa bangag, anong ginawa? Kapag puputok ang bulkan, kapag bumabagyong malakas at binabaha ang taong bayan, kamot ulo! Kamot ulo! Alam mo, meron tayong tinatawag na public administration. Ang kanyang konsepto ng public administration, pag merong pagsubok, kamot ulo, anong gagawin natin? Di ba yan ang palagi niyang sinasabi? Nung minsan na malakas ang bagyo, anong gagawin natin? Nung pumuputok ang bulkan, anong gagawin natin? Doon nagkaroon ng putukan sa gitnang silangan, anong gagawin natin? Hindi daw po pwede magpadala aeroplano, sarado mga airspace. Anong ginawa ng mga karating bansa natin? Singapore, Malaysia, pati Vietnam, nag-charter ng mga aeroplano para kunin ang kanilang mga mamamayan dahil yan talaga ay tungkulin ng gobyerno. Pangalagaan ang kaligtasan ng mga mamamayan. Si Bangag, kamot ulo. Kaya ngayon, negative trust, negative approval. Suka ka na. Ang kapal mo. Magbitiw ka na. Ano ba yan? Kailan ba naman tayo nagkaroon ng ganitong negative? Ang kapal-kapal ng mukha mo, pinagpipilitan mo pa. Tulo-uhog ka na sa UN. Ano ba yan? Hindi ka na ba nahiya? Yan, tulo-uhog na yan, ha? Yan ay dahil sa cocaine. Nasisira yung ating ilong. Kaya tulong-uhog. Ano ba yan? Samantala, si Inday Sara, karamihan, approve, 54. Karamihan, trust, 52. Bakit? Kasi, bagamat talaga namang pilit na sinisira ng mga bangag, taas ulo pa rin. Kasi kahit anong putik ang ibato mo, kung malinis naman talaga ang tao, hindi yan mapuputikan. At yan talaga ang Inday Sara Duterte. Hindi po yan nagpayaman. Isa po siguro ako sa nakakita na ng tahanang inuupahan ni Inday Sara sa Maynila. Ang problema ng tahanan niya, palaging may anay. Anay infested ang bahay niya. Kaya parang, ewan ko ba, 2 beses isang taon ata sila nagmamapiko, no? Yan ba ang nangungurakot na nakatira sa anay infested house? Gaya ng tatay niya na matapos maging presidente, abay nakatira pa rin doon sa tinatawag kong bahay kalapate. Kasi yung second floor, kwarto lang ni Tatay Digong. Circular stairways, talagang parang bahay kalapate sa liit. Kaya naman, kahit anong sabihin nyo na diferensya sa mga Duterte, pagdating sa pangungurakot, wala kayong masasabi. At itong impeachment complaint na sinasabi na meron daw graph si Inday Sara na dahilan para siya matanggal, ang inyong ebidensya. Ibang paratang, ibang konklusyon sa ebidensya. Naghain nga kayo ng impeachment complaint, wala namang ultimate facts. Walang mga katunayan. Puro lang konklusyon. Pwede ba naman yun na kayo magkonklusyon kaagad tapos ngayong nakahain na dahil sufficient informant substance daw, ngayon pala kayo magkukumahog para humanap ng ebidensya. Kaya isusupinan nyo Anti-Money Laundering Council. Kalokohan yan! Kung ngayon pa lang kayo hahanap ng ebidensya laban kay Inday Sara Duterte, hindi dapat naging sufficient informant substance sa impeachment na yan. Alam nyo, hindi na ako magpapatupik-tupik. Lahat ng boboto sa impeachment, pupulutin kayo sa kangkungan. Kung hindi sa eleksyon, sa buhay niyong pang-araw-araw. Wala na kayong pag-asa makabangon pag kayo sumuporta parang impeachment. Kasama kayo ni Marcos Jr. Suka rin kayo ang mga labas ninyo. Isusuka kayo ng taong bayan. Wala na patumpik-tumpik. Sige, tuloy ang impeachment. Dahil lahat ng bumoto sa impeachment, makatikim kung paano sila isuka ng taong bayan. Diba? Magsama kayo ng mga bangag. Palibasa siguro ang mga magbebenta ng kanilang mga boto ng mga congressman at mga senator, pare-pareho din kayong mga bangag. Kaya meron kayong fraternity of the bangag. Diba? Ewan ko ba ba't mainit ang ulo ko ngayon? Normally, hindi naman mailit ang ulo ko ngayon. Pero nabubuisit na po ako talaga.
Dahil habang ang buong mundo ang inaatupag, paano na ang mga kababayan nila? Paano sila maibsan ng kahirapan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin dahil nga sa putukan sa gitnang silangan? Ang mga buwisit na mga congressman natin, inaatupag ang politika, ang masigurado na talagang bato nila ng putik si Inday Sara Duterte. Gawain ba ng matitinong tao yan? At hindi lang naman mga congressman yan, yan ay sa buwatan, kasama na ang bangag na presidente dahil siya naman talaga nag-utos, tanggalin niya yan. Ang sabi na aking confidential information, ang bilin talaga niya. Pag minangyari daw sa kanya, at ito'y bago pa magsalita si Inday Sara, siguraduhin hindi magiging presidente si Inday Sara, kasama na kung kinakailangan siyang patayin. Di ba? Suka talaga ng bayan. Ngayon magtataka ka kung bakit negative ka sa approval at trust. Suka ka kasi ikaw ang salot. Ikaw ang problema ng bayan. Lumayas ka na, umalis ka na dyan sa posisyon mo. Mahiya ka. Ako talaga, pag ako nakakuha ng trust rating na negative at approval rating, ay naku, resign na. Sa Japan nga, meron pang mga tradisyon. Ayaw ko lang sabihin yan kasi baka mamaya ma-community standard tayo. Pero sa Japan, hindi talaga tatanggapin niya ng mga sinusukang mga politiko. May ginagawa sila sa kanilang mga sarili. Ba't hindi mo pagayahin ng mga Hapon? Di ko sinabi kung ano sinasabi. Kaya di nyo ako ma-report. O, di ba? At kayong ma-report kayo dahil ang lakas sa boses natin ngayon sa internet. Tama po yan. Ang problema, pakinggan kayo ng pakinggan. Dinig kayo ng dinig na sinasabi ko. Hindi naman kayo gumagalaw. Kinakailangan talaga, gawin nyo ang katungkulan ninyo bilang nagmamahal sa bayan. I-people power na ang mga bangag kung ayaw nilang umalis. Di ba? Ay nako, taong bayan, ano pang inaantay ninyo? Lalo na itong karagdagang problema sa gitnang silangan, kung magtatagal yan, naku po, wala nang 2028 tayong daratnan. Dahil talagang unprecedented, hindi pa natin natitikman ang pagtaas ng presyo ng gasolina at langis na magiging dahilan kung bakit tataas ang lahat ng presyo ng bilihin. At least man lang, bigyan nyo ng pag-aasang taong bayan na baka kakayanin natin ito dahil ang ating mamumuno ay nasa tamang pag-iisip at matapang. At yan si Inday Sara Duterte, alam nyo yan, pati kayo mga dilawa na kaing suka. Hindi ko alam kung saan ako maiinis kung mas naiinis ako dun sa mga loyalista ng mga bangag o yung mga kaing suka. Siyempre, yung mga loyalistang bangag, hindi ko maintindihan. Pati yung pamilyang Marcos, pinalibing ang kanilang ama. Tapos ngayon, pinakulong ang ating Tatay Digong. Di ba? Anong tawag mo dyan? Walang utang na loob, walang iyak. O ano pang sasabihin nyo? Paano pang tatawagin dyan? Kaya kayo, wag na kayong paupo-upo dyan. Wag na kayong pa-comment-comment lang. Kinakailangan, gumalaw na, i-people power na, sipain, paalisin na ang mga bangag na hindi magbibigay solusyon sa problema natin ngayon. At siya kasi ang pinakamalaking problema ng bayan. Paano tayo magkakaroon ng solusyon sa mga pahirap na dulot ng gitnang silangan? Bago pa pumutok ang gitnang silangan, pahirap na talaga. Mahirap na talaga ang buhay dahil nga parang walang namumuno. Tapos kayo, magrereklamo kayo. Nasa inyong kapangyarihan. Nasa ating saligang batas. Ang people power. Kahit anong takot ang gawin nito sa inyo. Talagang nakaukit yan sa ating kasaysayan. Karapatan na ng taong bayan mag-people power. Ano pang inaantay ninyo? Inaantay nyo pang lumala pa ang putukan sa gitnang silangan at maging 200 pesos per liter na ang gasolina. Pwede pong mangyari yan. Dahil pag nasarado ang Strait of Hormuz, wala nang dadaan na langis papunta sa atin. Titigil ang lahat. Mamamatay ang ekonomiya. Saan tayo pupulutin? Samantalang ang ating presidente, ano sabi niyo doon sa video? Gaya natin sinabi sa video. Diba? Tapos meron pang tubig na ang pambayad, pera ninyo. O hindi pa kayo gagalaw. Ay naku, bahala na kayo. Basta ako, hindi mo nagkulang ha. Sinasabi ko, pag di pa kayo gumalaw at sa tindi ng haharapin natin dahil dito sa puto ko sa gitnang silangan,
talagang baka hindi na tayo makaabot ng 2028. So kung iniisip nyo, ihahalal nyo pa si Inday Sara Duterte sa 2028, baka that will be too late. Dapat ngayon na. Let Sara lead now, not in 2028. Dahil talaga namang binoto natin siya para siya ang maging presidente kung di na kaya ng presidente at obviously di na kaya ni presidente dahil wala siyang ginawa kundi magkamot ng kanyang ulo. Sige na po, masyadong mataas na po ang aking